Final weigh-in ni Jimwell mga boss, pasok sa limit ng 135 pounds lightweight. Handa na si Jimwell sa unang laban niya sa pro mga boss. Kaya abangan natin bukas ang ipapakita niyang performance. Parehas naman silang pro debut kaya hindi pa rin nakakalamang itong kalaban niya. Depende na lang sa amateur background nila kung sino ang mas matindi. Unang laban pa lang ni Jimwell ito mga boss pero kinocover na agad ng mga media. Ganyan kalupit kapag isa kang anak ng isang pambansang kamao. Pagdating sa boxing, kapag legend ang tatay mo, aabangan talaga yung mga anak. Pero may isang interview si Jimwell na tinanong siya ng Fight Hub TV. Hindi lahat ng anak ng legendary champion ay masusundan ang yapak ng tatay nila. Katulad na lang daw si Julio Chavez Jr. Hindi niya nasundan ang yapak ni Chavez Sr. Yung karera ng anak napakalayo sa karera ng ama. So sagot naman ni Jimwell mga boss magpupursige siya at gumawa ng sariling pangalan. Hindi naman daw niya gagayahin ang nagawa ni pambansang kamao na 8 division champion. Mahirap nang gawin yung 8 division dahil unang laban pa lang ni Jimwell nasa lightweight na. Kaya sinabi ni Jimwell magpursige na lang siya hanggang makagawa ng sariling pangalan. Katulad din kay Eman Bacosa Pacquiao, pumasok na ngayon sa pag-aartista. May isang direktor na bakling na sinabing hindi raw kagwapuhan si Eman Bacosa. Gwapong kapitbahay lang daw ito kaya hindi raw sisikat. So yung bakling na direktor na yun mga boss, nagkakamali siya doon. Dahil ang pagsikat ngayon ay hindi na nakabase sa itsura. Iba na ang labanan ngayon mga boss. Si Eman Bacosa Pacquiao, anak ng isang legendary champion yan. Kaya wag mong ikukumpara kahit sino pang gwapong artista dyan. Hindi lahat ng sumisikat ngayon ay nakabase lang sa itsura. Kaya itong si Eman Bacosa, masisikat ito at dudumugin ng mga sponsor. Ganon din si Jimwell Pacquiao sa pagpasok niya sa profesional. Dahil anak siya ng isang pambansang kamao, aabangan talaga ng bawat laban niya. Pagdating naman sa main event, si Elijah Pierce. Times 3 ang panalo dito kung tayaan by decision. Sa iba pang balita, natapos na rin ang final weigh-in ni Ben Whittaker kontra Gavazi. Matinding laban din ito mga boss sa UK. Kaya ito ang mga laban na abangan natin bukas, Elijah Pierce, Jimwell at si Ben Whittaker. Sa iba pang balita, Andy Ruiz na dating tumalo kay Anthony Joshua, may payo siya kay Jake Paul. Sabi niya mga boss, wag daw matakot si Jake Paul basta gawin niya ang kaya niyang gawin sa ring. Dapat fearless daw siya habang kaharap si Anthony Joshua. Wag daw magpahalata si Jake Paul na may takot siya kay Anthony Joshua. Kailangan daw mag-focus si Jake Paul, harapin ng buong tapang si Anthony Joshua para may pag-asang manalo. Matatandaan na si Andy Ruiz ang unang tumalo kay Anthony Joshua. Na-upset si Anthony Joshua noon by knockout. Samantala sinabi naman ni Ed Hearn na kung matalo daw si Anthony Joshua laban kay Jake Paul, isang senyales daw mga boss na katapusan na ang boxing. Isang YouTuber sa cruiserweight tatalunin ang isang former champion sa heavyweight. Kaya sinabi ni Ed Hearn na katapusan na ng boxing kung matalo dito si Anthony Joshua. Ito raw ang laban na hindi kayang i-script mga boss dahil hindi papayag si Anthony Joshua na magpapatalo lang kay Jake Paul. Sobrang dehado ni Jake Paul sa tayaan dahil ang 1,000 mananalo ng 8,000 pesos. Okay mga boss, so abangan na lang po natin ang susunod na updates.